Sabi ko, jurisdiction na. Pag pinipilit nga nila kahit nawala eh. Tapos, yung confirmation, ba't mo tinuloy? Eh, mayroon pa kayong jurisdictional issue. Madali sabi, ang body language nila talagang tutuluyan nila si Presidente. Pero, number one, questionable ang existence nila ngayon. Hindi ba sila ay inaatake because they're pursuing, targeting the black race. Wala silang dinimandang puti eh. Yung mga, ngayon, brown race. At saka isa pa, yung mga nagsusuporta sa kanila, may mga umaklas na. And America, the biggest contributor, eh tinanggal na yung kanilang ayuda. Plus, freeze pa yung mga assets ng mga judges. O madalit sabi, pag dinismiss mo yung Presidente Duterte, wala na kayong gagawin. So ano po ang inyong naging reaksyon doon sa parang confirmation of the charges? Nung huling araw po ng confirmation of charges, tinanong na ako dyan kung anong aasahan ko. Sabi ko, if on the basis of evidence, ang court ay magde-decide, walang hukuman na magde-decide na ito ay ituloy. I-dismiss ito sapagkat yung batayan ng ebidensya nila ay puro spekulasyon, hearsay, double hearsay, pagkatapos yung mga rhetorics ni Presidente Duterte, pati mga news item. Madali sabi, wala talaga ebidensya. But I said, considering na may mga external consideration, most likely talagang itutuloy nila. Ano yung external consideration? One, it assumes jurisdiction despite na absolutely walang jurisdiction for many reasons which I've already articulated. Number two, despite the fact that the jurisdiction issue has been raised, itinuloy pa rin nila. Ibig sabihin, pre-judge mo na ang kaso, ba't mo tinuloy? Eh, napakahalaga ng jurisdiction. Okay. But I think they were given time to deliberate on jurisdiction and that... O, hindi ba dininay na nila? Yes, and it was denied. And bagamat ang kanilang opinion ay sapat yung mga pruweba na preliminarily they assessed as enough, you're saying that this still needs to go to trial anyway, hindi ba? Hindi pa naman siya convicted. I mean, sinasabi lang ng ICC na tuloy ito sa pagdinig. Correct. Pero the fact alone na yung jurisdiction ay, number one, wala silang jurisdiction, talagang pinilit nila. Number two, despite the fact na kini-question na nga yung jurisdiction, tinuloy pa rin nila yung trial. Kaya ever since, sinasabi ko, sigurado na yan, jurisdiction, pagpipilitan nila, tuloy yan kahit na wala silang batayan. At tinuloy nga nila. Ngayon, sinabi ko rin noon yung confirmation of charges, considering those mga kalakaran na yun, ay talagang tuloy, natuloy na nga. Kaya, dire-diretso na sa trial. So what motive could they have, you think? Well, number one, questionable ang existence nila ngayon. Hindi ba sila ay inaatake because they're pursuing, targeting the black race. Wala silang dinimandang puti eh. Yung mga, ngayon, brown race. At saka isa pa, yung mga nagsusuporta sa kanila, may mga umaklas na. And America, the biggest contributor, eh tinanggal na yung kanilang ayuda. Plus, freeze pa yung mga assets ng mga judges. O madalit sabi, pag dinismiss mo yung Presidente Duterte, wala na kayong gagawin. So, you mean... It has to justify its existence, and that's it. So they're parang they're grasping at straws to stay relevant? Ganun na nga yun. Okay. And to, stay alive. Okay, so maaapila pa ba ito? Wala na ba talaga pag-asa? Parang hindi masyadong malinaw kung maiaapila pa ito o hindi na ng kampo. Ordinarily, it should be kasi, di ba yung pre-trial chamber judges, nag-deny sila sa jurisdiction issue. In-appeal sa kanila eh. So, ibig sabihin, may appeal. Eh, sila rin naman nag-decide sa confirmation of charges, dapat mag-a-appeal. But kung wala mga appeal, you can file leave with the permission of the court to file an appeal. Okay, so nakausap nyo na ba ang pamilya Duterte pagkatapos po nitong desisyon na ito? Hindi pa ho, ba't lang pagkakaalam ko, batay kay Attorney Kaufman, ready naman sila for trial. At tinatanong ako, halimbawa, kasi nga ang tingin ko mukhang tutuloy-tuluyan, ano pa bang pwedeng remedyo? Well, one, yung aming petition for a writ of habeas corpus, may pag-asa kami doon. Kung i-resolve ng Korte Suprema, pabor kay Presidente Duterte because ang inihingi po namin doon, i-deklarang illegal ang ginawa nilang pag-aaresto, detini at pagpapatapon sa Hague and at the same time compel the government to correct its mistake.
Pag ginawa nila yun, meron naman ng jurisprudence. Yung si Tevez nga, kahit extradition denied, na ibalik nila. Si Trump naman, sabi ng Korte Suprema sa kanya, nung tinapon nila yung El Salvadorian citizen without due process, ibalik mo yan. Ibinalik naman ni Trump. So, ibig sabihin, pwede pala. So, pwede ho natin gamitin yun. Pangalawa, kung talagang wala na remedyo, tinitingnan ko na yung isang Hapon na diplomat, di ba, sabi niya, nilabag ninyo ang karapatan ni Presidente Duterte. That's a violation of rights. Sabi ko maganda ito kasi kung mapapakiusapan natin, makukumbinsin natin ang mga bansa na magkaroon ng collective action, meaning collective condemnation of the assault on the rights of the former president and, in fact, assaulting our own sovereignty because nakialam sila sa ating legal system kahit walang jurisdiction, baka sakaling may pressure sa ICC. Sounds like a full production though. Pero hindi naman ibig sabihin na tuloy sa trial, siya'y guilty na. Yes, because the presumption of innocence comes to play. But the problem with that is that given the behavior of this court at the commencement of the action against him, mukhang malabo. You think so? But Lahat this... alam mo, Ma'am Corina, lahat ng sinabi ko nangyari Sabi ko, ito jurisdiction na. Pag pinipilit nga nila kahit nawala Tapos, yung confirmation, ba't mo tinuloy? Meron pa kayong jurisdictional issue. Madaling sabi, ang body language nila talagang tutuluyan nila si Presidente. Pero this particular group of judges of the ICC, are they the same for every case? I think they're Ang different. pagkakaalam ko, yung trial iba na. Iba na. Hopefully, sana. Kung bago, well, Because from may pag-asa history, pa. mayroon naman silang napapawalang sala. Meron naman, isa Meron dalawa. naman. Isa o dalawa. O bakit naman napaka-pessimistic? Tingin mo, from behavior now. Kasi never naman nang nilang ginawa yun doon sa una Yung mga nauna, pinag-aralan muna lang yung principle of complementarity. They felt na yung bansa na subject nung akusado, walang kakayahan na usigin. Or kung may kakayahan, ayaw usigin. Sa atin naman hindi applicable yun Dadalo kaya ang presidente, si dating Pangulo, sa paglilitis? Well, sinabi niya na hindi, di ba? From Ayaw the very niya. beginning. But what would you advise him? Ganun din. Kasi nga, parang useless ang pagharap mo dyan. Gagawin ka lamang exhibit. Right. Tama na. Definitely, he's not going on the stand. Yan ang sabi ni Attorney Kaufman. At yan ang sabi ni Presidente Duterte. Whether he will change his mind is another thing. Okay, last question. Impeachment trial of the Vice President. You think lulusot po ito sa Senado? Unang-una, sinabi ko na kay Moro-Moro sa Committee on Justice. Nung ko pa sinasabi yan, at Moro-Moro yan, kasi pre-judge na yan. At nakakita naman natin yung ginawa nila. Sufficient in form and substance, and yet, ayan, ginagawa nilang mini-trial. Kaya nga tumakbo sa Korte Suprema kasi irregular ang ginagawa nila. Kaya sabi ko, ginagamit nyo lang plataforma yan, forum, para sa libreng publisidad at sa patuloy nyong paninira sa karakter at reputasyon ni Inday Sara. Ngayon, sigurado naman makakalusot kayo dyan sa plenary. Hindi nila makuha yung 215. Pero ang problema dun sa Senado, mukhang malabo. Kasi ang history natin, partisan voting Kung saan kayo kakampi, administrasyon, palaging panalo. O kaya dito ka ako, kaya nagagalit sa akin yung dalawang senador kasi sabi ko, given your body language, sigurado magkukundi kayo. Nagagalit sila, bakit daw? Ano ko ba, manghuhula? Hindi ako nanghuhula. Pareho rin ang sinabi ko nangyari sa The Hague, base sa mga galaw Kaya napatunayan Baka na dapat totoo. hindi ka na lang magsalita para hindi mangyari. Ang galit. Yung sinasabi hindi. mo, lahat ng sinasabi mo, nagkakatotoo. Hindi nagkakatotoo, kundi on the basis of their behavior, talagang madali mong basahin I see. O ba't sila magagalit? Okay.